Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mga kalaban na kasagupa sa Bukidnon, inubos ng hukbong sandatahan. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Tumba ang siyam na hinihinalang miyembro ng New People's Army sa operasyon ng militar sa Malaybalay City, Bukidnon nitong araw ng Pasko, ika-25 ng Desyembre, sa pahayag ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, ikinasa ang opens iba laban sa mga rebelde sa bulubunduking barangay ng Kenayan, Kibalabag, Kulaman, at Mapulo madaling araw ng Lunes, 8 armas ang narecover sa operasyon. Wala namang iniulat na nasawi sa hanay ng mga militar. Ang enkwentro ay naganap makaraang ideklara ng Communist Party of the Philippines ang unilateral ceasefire mula ika-25 ng Disyembre hanggang 26 para sa ika-55th founding anniversary ng grupo. Noong Nobyembre, matatandaan na sinabi ng militar na inaalis nila ang posibilidad ng ceasefire sa CPP-NPA sa kabila ng Kapaskuhan. Pero kami ngayon ay yung nangyari po sa Bukidnon sa Malaybalay, na kung saan nangyari po yung enkwentro sa mga malalayong barangay po ng Malaybalay City, Tacanayan, Kibalabag, Kulaman at saka Mapulo. At ang nakalaban po ng ating pwersa dito ay yung mismong headquarters ng Sub-Regional Committee 2 ng North Central Mindanao Regional Committee. At siya po ang body count na nakuha natin. May 4 po na M16 na na-recover, kasama na rin po isang M203. So ito po ay nangyari dahil siyempre sa patuloy nating ginagawang operasyon. At may balita rin po kami na ito po ay nandun po ang grupo ng mga NPA dahil nga po gusto nilang i-recover yung area. But the problem is meron silang ginawang violent incident doon. May pinatay silang 2 tao, kaya po yung mga tao siyempre ay galit sa kanila at kaya po nakukuha natin mga impormasyon dapat nating malaman para magsagawa po ng isang epektibong military operations. Wala na po silang nagagawa, actually insignificant na yung kanilang mga activities. Yung paglalabas nila ng statement, actually pagpaparamdam lang yon, pagpapakita na as if they are still there and they are still capable. But the truth is, their forces are already decimated, they are already scattered, at wala na po silang, mahina na po ang kakayahan ng CPP-NPA. Development, starting December, may mga reports kami na mag-conduct ng harassment ang itong mga pulis ng teroristang grupo. Dito na to sa malapit sa next. Ito na malapit na ito dito sa Barangay Kenayan, yung ground zero, no? Na susunugin nila yung equipment ng isang construction company dyan. And this also prompted us to conduct limited military operations in 10 operations starting already kay meron na kaming mga significant information. Next. Then on the same day, 1 December, may encounter na ang isang TACOM unit ng 8IB dito sa may northeastern part ng Barangay Kenayan. And nasundan pa ito ng mga series of encounters on the same day. And there were also 20 CNTs, may sightings na dito sa may eastern part, no? Eastern part ng Barangay Kenayan, yung concerned area natin. Next. Then on December 16, from Barangay St. Peter, as you see dito sa may left portion, itong Kenayan na dito sa may gitna, yung red portion, ang kalaban lumipat na sa left, dito na sa Barangay Kulaman, sa western part, moving sila. And dyan, naabutan ng tropa natin, karoon ng encounter. So, this is already at the proximity of Barangay Kenayan, ang Barangay Kulaman. Next. And there were sightings already. And isa din dito sa site dito sa mga sightings na nakita ng mga operatives natin. Starting na rin na-receive na rin namin ng report ng mga local populace ng presence ng communist terrorist group dito sa Barangay Kenayan.
with these three phases, no? We have conducted planning, then the attack phase. Next, I will be providing initial details dito sa mga phases na gagawin natin next. So in the planning, as part of the intelligence fusion, yung mga information na na-receive namin from the local population, mga concerned citizens natin, and yung sa mga operatives natin na may mga sightings, and yung mga encounters, and yung sa withdrawal nila ng kalaban, ayun, we integrated all of this and come up with an assessment, no? Zeroing the target. And upon completion of all requirements and with the close supervision ng aming division commander, providing very significant inputs about the operations we conducted, since si division commander ay meron siyang personal experience and he was the brigade commander of 103rd Infantry Brigade, particularly yung sa Maging incident, yung mga ganitong joint operations na kompleto namin ang plano. Next. So, this is just an overview that yung when we launch the operations, yung mga combat group elements, upon nearing the target, the objective, may mga nakikita, may mga observe na mga landmines, possible landmines na nakapaikot sa kampo. So, with this situation and very critical, no? Kasi pag may mga landmines, talagang ano yan, talagang maraming casualty dyan pag talagang hindi po siya. So, with this, we requested for the close air support Philippine Air Force. So after the close air support provided as a request of the ground troops, then the conduct of ground assault follows. Next. So as of now, the operation is still ongoing. So and we are still targeting, no? yung mga nag-withdraw from the ground zero. And next. So as a result, shown here are the core materials captured from the enemies and from the enemy encampment. So notable to this are yung high-powered firearms na nakuha. Next. So as a way ahead, and since we all know na in the situation, pagdalan yung kalaban, and we all know na marami pang mga casualties, because of yung puruhan talaga natin ang enemy encampment, and with the result that 9 enemies were killed. So still expecting a snowball surrender, since pag mag-ring situation, itong mga ibang mga kasama dyan, talagang they are on the run and seeking refuge, survival mode sila, and we are expecting snowball surrender. So we also conducted dialogue with the communities, particularly yung pinakamalapit na sitio dito sa encounter site ng sitio Kyoto, kasi nag-deploy tayo ng mobile information team dyan, so that walang other negative effect dito sa community. And so far, normal situation on we are assisting in coordination with the local government na they will ready to provide assistance, especially yung mga tao, yung mga apekto na hindi makapunta doon sa umahan dahil sa pangyayari. So the local city of Malaybalay will provide food pack dito sa mga affected na residents. And we sustain the implementation of the LCAP mechanism dito sa particularly sa Barangay Canayan and the nearby areas.
And we will continue the conduct of FMO against identified targets kung meron pa. Hindi naman pinaniwalaan ng militar ang sinasabing ceasefire ng kalaban at sinabing ito ay walang kahulugan. Dahil pagpapakita lamang nila ito ng propaganda na sila ay malakas pa rin. Yung statement na po yun ay empty yun, walang laman yun. It's actually meaningless for various reasons. Number one, wala na pong maayos na leadership ang CPP, NPA, NDF at the national level. So kami nagtataka bakit nakapagpalabas ng statement ang Central Committee samantalang watak-watak na sila. Pangalawa, weekend na rin po ang kakayahan ng CPP-NPA to launch atrocities, hostile actions because marami po sa kanila nagsusurrender. In fact, from January to November this year, more than 3,400 po ang nagsurrender. Ito ay 95% ng neutralized CPP-NPA personalities kasi ang iba po doon namatay sa enkwentro, ang iba naman ay naaresto. Marami na po tayong nabawi ng mga kagamitan nila, yung mga baril, including improvised explosive device. Ngayon, yung kanilang mag-guerrilla front po, dati na 89, ngayon ay 13 na lang, and weekend pa. Ibig sabihin, kulang sila sa personality, kulang na rin sila sa mga kagamitan, and they are no longer able to perform their mission, which is to recruit new members and generate resources. Wala na rin po silang mass base. Ibig sabihin, tunaw na po yung mga pinagtataguan nilang mga communities. And at the same time, yung mga mass organization na inorganisa po nila, tunaw na rin po. So wala na rin po silang natatanggap na suporta. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.